pa. Mula sa dagat may pangarap na tumutubo. Sa bawat ani, sa bawat huli may pamilyang umaasa sa bukas na sigurado. Pag ang gobyerno at bayan ay nagkaisa, mas lalakas ang kabuhayan sa bawat komunidad. Sagip saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Hindi lang produkto ang hatid nila, kundi pag-asa sa hapag ng masa. Sa tamang proseso at tamang daan, mas maraming buhay ang aangat sa kanayunan. Sagip saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. Sa bawat ani, sa bawat huli may kinabukasan ating binubuo. Sagip saka, tungo sa kaunlaran. Sagip saka, diretsong suporta sa magsasaka. Sagip saka, kasama rin ang mangingisda. Bili ng gobyerno galing sa kanila para sa mas masagana at inklusibong bansa. At inklusibong bansa. Magandang hapon po mga ka-agri. Welcome sa ikalawang episode ng Itanong Mo kay Attorney. Wow, umabot tayo ng second episode at thank you, ako pa rin yung host nyo. By the way, isa sa online public service program, itong show natin ngayon ng Department of Agriculture, Government Procurement Policy Board, Technical Support Office, kung saan sasagutin natin ang inyong mga tanong tungkol sa sagip-saka, government procurement at market opportunities para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Siyempre, unang-una, nais po naming pasalamatan lahat ng ating mga ka-agri na tumutok noong nakaraang Martes. Sana po ay nasagot namin ang inyong mga tanong ang mga tanong ninyo. Ngayong hapon, bagamat nagkaroon na ng kasagutan itong noong nakaraang Martes, mas papalalimin pa natin ang mga kasagutan sa napakahalagang tanong na Saan makikita ang bibilhin ng gobyerno? Okay. At mamaya, mga ka-agri, sasagutin din natin ang iba pang mga tanong nyo from the last episode, okay, from the comment section. At wag natin kalimutan mag-heart, react, at i-share ang ating Facebook Live para mas marami pang maabot itong show natin. Ka-agri ka ba? Itanong mo kay Attorney Sagip Saka, Q&A Live.
So, muli natin pong makakasama mga ating mga resident ka-agri na sila Attorney Assistant Secretary Joycel Panlilio, Assistant Secretary for Sagip-Saka, at sila Attorney Sean Tanaka Montefrio, GPPB Recognized Trainer mula sa GPPB TSO, at si Attorney Domingo Hank Abunda, Market Specialist at Head ng National Sagip-Saka Team, at ang aking ka-gym buddy. At syempre, of course, ang expert na kasama natin na si Director ng National Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Program Management Office, Engineer A.B. Pangilinan David. So magandang hapon po mga ka-agri. Magandang hapon. Magandang hapon. Ngayong hapon, pag-usapan natin ang FEDIS o ang Farmers or Fisherfolk Enterprise Development Information System. So bago natin talakayin paano makapagrehistro, unahin muna natin ang isang pinakamahalagang tanong. Of course, Asek Joycel. Ako? Wala pang tanong. Anong tanong? Okay, ano nga ba ang tanong? Wala. Ikaw muna ang aming tatanungin. Okay. Ako pala, akala ko, host lang ako dito. Ako pala yung hot seat. Okay. Siyempre, attorney ka rin naman. Attorney ka rin. Kaya may tanong tayo kay Attorney Luke, ang bagong abogado sa lahat ng matandang. Ay, ako lang yung matandang abogado. Alam mo ba kung ano ang FEDIS? Kaya ikaw ang sasagot. Okay. Alam mo, medyo hindi ako prepared kasi alam ko host lang naman ako dito. Pero of course, nag-review naman ako, of course. Dito kasi makikita natin ito sa Sagip-Saka Act. Ang FEDIS ay itinatag, of course, upang matulungan ng government na pagbuo ng mga plano at programa para sa pagpapaunlad ng mga negosyo at ating mga magsasaka at mangingisda. Ngunit higit sa lahat, of course, layunin ng FEDIS na matulungan hindi lamang ang grupo ng ating mga producers, kundi pati ang mga private sectors, mga local government units, at maging mga development partners na mas madaling matukoy ang mga pangangailangan nila at sa mga oportunidad para sa ating mga farmers at fisherfolk enterprise. Pagod ako. Buti na lang si Patrick sinusulat yung sagot sa prompter. Thank you, Patrick. Next time naman i-taglish mo. Okay, of course, in simpler terms. Okay. Attorney Dom, para sa ating mga viewers, paki-explain nga para sa akin. Ibig sabihin po ng lahat ng binanggit ni Attorney Luke, no, kapag nakarehistrado ka sa FEDIS, magiging bahagi ka ng opisyal na registry ng Agricultural at Fishery Enterprises ng pamahalaan. Dahil dito, mas nakikita ng gobyerno at mga posibleng partner natin kung sino-sino at ano ang mga produktong kailangan nilang ibenta. No? Sa makatwid, nakakatulong ito upang mas maikonekta ang mga enterprises sa mga programa ng gobyerno, market opportunities, mga financing assistance na kailangan nila, no? Capacity building activities at iba pang mga interventions para mas mapalago at mapalakas ang kanilang pagnenegosyo. Thank you so much, Attorney Dom. Buti na lang nandito ka. Okay, Director AB, ikaw naman. Paano naman ito makatulong sa pagpapatupad ng Sagip-Saka program? Napakahalaga ng FEDIS, no? Dahil ito ang nagsisilbing tulay natin sa pagitan ng ating mga farmers and fisherfolk producers at ng merkado or yung ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng FEDIS, mas madaling makita ng ating mga magsasaka at mangingisda na enterprises ang mga procurement opportunities ng pamahalaan. So kasabay rito at sa mga susunod pang mga araw, mas mapapadali rin para sa mga government agencies ang paghahanap ng mga potensyal na suppliers base doon sa kailangan ng ating mga procuring entities. Thank you so much. Director AB, okay, punta naman tayo sa expert from the procurement side, Attorney Sean. Mula naman sa procurement side, of course, bakit mahalagang na magkaroon ng FEDIS registration? Well, napakahalaga nito dahil ang FEDIS registration certification ay isa sa mga dokumento na kailangang ipakita ng ating mga farmers at fisherfolk
or whether individual man or grupo upang makalahok or makasali sa negotiated procurement sa GIPSACA. Bukod dito, pinapalakas ng FEDIS ang transparency dahil mas madaling makita ng ating mga producers ang mga procurement opportunities na inilalabas ng mga ahensya ng pamahalaan. Thank you so much, Attorney Shan. Kaya mga ka-agree, malinaw na malaga ang FEDIS, okay? Kaya magrehistro na kayo. Ngayon naman, alamin natin kung sino-sino maaari magparehistro. So, of course, let's go back to Attorney Shan. You again. Okay. Well, batay sa GPPB Circular 02-2025 o Resolution 08-2025, maaring magparehistro ang mga lokal na individual na magsasaka at mangingisda at mga kooperatiba, asosasyon, irrigators association, or indigenous peoples organization at iba pang farmers and fisherfolk organizations. Whether individual man o grupo, kailangan lang na sila ay mga actual na producer ng mga produktong kanilang ibinibenta sa pamahalaan. Okay, so lahat naman pala, Attorney Shan, included, no? So, itong law na to, ini-include niya lahat. So, makikita natin from the biggest sectors to the marginalized sector. And Pero merong, yung sinabi nga ni Atty. Shan na kailangan natin emphasize, kailangan actual producer talaga sila. Sila mismo nagbungkal ng huli at kung sila man ay nagpa-process, kailangan kabilang pa rin sa grupo nila kung sila ay Yes. asosasyon o kooperatiba, yung nag-harvest at nanghuli mismo ng produktong kanilang ibebenta sa pamahalaan. Importante yon, Attorney. Look, di ba, Attorney Shan? Tama, tama po yun, as Joy said. Bali, kailangan hindi lang sila yung, kumbaga yung parang last example ko last week na parang paano kunyari ang binibenta is yung mga canned goods. Paano kunyari, ang tanong ko is yung mangingisda ba ang nag-bottled nung mga isda na yon? Kasi kung yung mangingisda ang nag-bottled nun, then pwede nilang ibenta yon. Pero kung iba na, like factory na ang nag-bottled nung sardines na yon, ay hindi na pwede, hindi na sila papasok doon. Attorney, look, magtatanong ako rin, no? Kasi itanong ko kay attorney, 'di ba? Yung isang example, paano kung yung bigas, 'di ba? Pwede bang hindi ako marunong or wala akong capacity na mag-mill nung palay, magpapalay ako. So, palay lang ang pagkatapos ko i-harvest. Saan ako, pwede ba akong magbenta sa gobyerno kahit hindi naman ako yung nagmi-mill? Pwede ba na iba na yung nag-mill na lang ang magbenta sa gobyerno? Tapos ibebenta ko yung palay ko sa nagmi-mill. Tapos na ako, 'di ba? Parang in a concept of a JV ba to, ASEC? Parang ganun? Or Pwede something ba- like that? Like pwede ba partnership na between the... may JV kami, dalawa kaming pwede naman yung, kung may partner ako, tapos kami na yung magbebenta sa gobyerno, pwede ba yon? Hindi. Dapat, ang question dyan is, dapat kung sino yung nagbungkal, kung sino yung mismong nagtanim. Kasi expectation naman is, hindi naman lahat ng magsasaka ay may kapasidad sila na mag-mill. 'Di ba? So usually kasi, in a normal setup yata, pinapamill talaga nila yung mga palay nila, 'di ba? So, but it doesn't necessarily mean na dapat yung miller na yung magbebenta bilang magsasaka. Kasi kung ang trabaho naman talaga nila is nagmi-miller o mga miller, ano ba tawag sa milleran? Yun. Kung yun naman talaga ang trabaho nila, parang it defeats the purpose kasi na parang hindi na yung mismong magsasaka yung nagbenta sa mga pamahalaan, kundi yung nagmi-mill na, which will come in a form of parang middleman na rin sila or traders na rin sila. So, Pero yun. syempre, pagka nagmili ang gobyerno ng bigas, kasama naman na yung cost nung milled na siya kasi rice na yung 'di ba? So bahala na kung ako si palay farmer, bahala na ako magpa-mill. Ako pa rin ang magbebenta Yes, siya pa rin dapat ang So parang magbenta. ako na magpapa-mill sa miller, tapos Yes. ako magbebenta diretso sa Opo. government. Kasi para ang government na. mangyayari nun, si miller lang talaga is a separate service na hiningi ng farmers dun sa miller. Pero at the end of the day, si farmer pa rin dapat ang magbebenta sa ating gobyerno or Thank you, pamahalaan. Attorney Shan. Welcome po. of course, napaka-good news to because ang sa GIPSACA Act, it is an enterprise development. So, this is a very good news to all of you, us, mga ka-agri, at para naman lalo natin ma-explain at maintindihan natin kung
paano ito makakatulong sa ating mga magsasaka at mangingisda? Kasama natin ngayon si Miss Christine Valdelomar, FEDIS Focal Person ng Department of Agriculture. Let's give her a warm hand of applause. Magandang hapon po, Miss Tin. How are you? Magandang hapon din sa ating mga ka-agri. Ako naman ay mabuti. So marami po salamat sa imbitasyon po na mapabilang po dito. At thank you naman na you are available today. And of course, ngayon naman since narinig na natin kung ano ang FEDIS at ano ang kahalagan nito, Miss Tin, question. Ano-ano naman ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng FEDIS Certification of Registration? May ilan tayong mga dokumento na hinihingi sa ating mga magpaparehistro sa FEDIS. Una na dyan, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture, yung RSBSA, yung kanilang registration. At pangalawa, yung registration sa Fishery Registry o yung atin pong tinatawag na FishR. Pangatlo, registration sa National Coconut Farmers Registry System o yung atin pong mga magniniyog. Para naman po sa mga cooperatives, sa mga associations, maaari din silang magsumite ng kanilang CDA or SEC registration. At hinihingi din po natin supporting document yung kanila pong Articles of Cooperation para sa ating mga kooperatiba. For our corporations naman po yung kanila pong Articles of Incorporation at kasama din dun sa CDA registration po natin sa ating mga co-ops, yung Cooperative Annual Program Report o yung CAPR para sa mga cooperatives natin. Also, yung General Information Sheet o GIS para sa ating mga corporation at mga asosasyon at iba pang mga dokumento po na magpapatunay na sila po ay mga actual na producers. At syempre, yung ating number one document po na kailangan, ito yung ating valid mayor's permit o yung business permit po natin. Ang dami naman. Akala ba pinasimple nyo? Ay, hindi. Pero of course, meron namang reason behind it. That is to, of course, establish their personality, diba? Legitimize their claim. Okay. So, Attorney Joycel, maaari po bang, kasi by the way, madami palang nagtatanong sa ating mga ka-agri tungkol dito, bakit kailangan pa ng mayor's permit? Ay, yung naipaliwanag mo nga kanina, yung FEDIS ay Registry of Enterprises. So, ang mayor's permit ay nire-require natin dahil para ito ay katunayan na talagang sila ay lehitimong nagninegosyo o legitimate yung kanilang operations at sumusunod sila doon sa ating mga local regulations. Ang nabanggit nga last week ni Attorney Shan, gusto natin yung ating mga magsasaka at mangingisda ay maging negosyanteng magsasaka at mangingisda. So, gusto natin na sila ay tumutupad naman doon sa mga requirements ng pamahalaan ukol sa pagninegosyo ng kanilang mga produkto. 'Di ba? Para ako ay isang negosyanteng magsasaka o negosyanteng mangingisda. Thank you so much, ASEC Joycel. Ngayon naman, alamin natin ang mga requirements. So, of course, ipakita naman natin kung paano magrehistro para magkaroon naman tayo ng idea. So, Ms. Tin, pakiguide naman ng ating mga ka-agri. Magandang araw mga ka-agri! Sa video na ito, bibigyan namin kayo ng walkthrough kung paano makakapag-register ang inyong Farmers and Fisherfolk Enterprise Group sa FEDIS. Halina at samahan niyo kami! Ano ang mga benepisyo ng pagiging rehistrado sa FEDIS? Una, magkakaroon ng access sa iba't ibang enterprise development programs ng DA tulad ng capability building trainings, mentoring at iba pang interventions. Pangalawa, market linkage at market matching opportunities gaya ng expos at trade fairs. Pangatlo, maaari kang makalahok sa negotiated procurement for sagip-saka at marami pang iba. Tatlo lamang ang documentary requirements. Una, accomplished FEDIS application form. Pangalawa, updated mayor's permit. At pangatlo, anumang certificate mula sa DTI, CDA o SEC. Paano mag-register sa FEDIS?
May dalawang paraan upang makapag-register sa FEDIS, ang manual at web-based. Sa manual registration, isumite ang FEDIS application form at mga kinakailangang dokumento sa pinakamalapit na DA registration desk sa inyong lugar. Pangalawa, ang web-based registration. I-encode ang inyong profile sa FEDIS website. Ito ang step-by-step na process sa web-based registration. Pumunta sa FEDIS website by typing fedis.da.gov.ph. Sa FEDIS dashboard, i-click ang Create Account. I-input ang inyong email address. I-input ang inyong password at siguraduhin tama ito. I-click ang mga kahon para sa data privacy statement at CAPTCHA. I-click ang Create Account. Pumunta sa inyong email para sa account activation link. Paki-check ang inyong inbox o spam folder para sa system-generated email mula sa FEDIS. I-click ang Activate Account. Kumplituhin ang kinakailangang impormasyon para sa account activation. I-double check ang lahat ng detalye bago i-click ang Activate. Matapos ang account activation, mararoute kayo sa FEDIS dashboard. Mag-login gamit ang inyong assigned user credentials. I-click ang Sign In. Matapos mag-login, kumplituhin ang two-factor authentication. Ang inyong OTP ay ipapadala sa inyong registered email address. Sa FEDIS interface, maaari nang i-encode ang inyong profile sa pamamagitan ng pagsagot sa mga kinakailangang fields. Ang mga field na may asterisk ay mandatory at hindi maaaring iwanang blanko. Siguraduhin kumpleto ang lahat ng kinakailangang impormasyon tulad ng registered enterprise name, business address, name of head of enterprise, at iba pa. Piliin ang inyong type of business entity. Piliin ang asset size ng inyong enterprise. Para sa mga cooperatives at associations, ilagay ang bilang ng farmers at fisherfolk members. Para naman sa mga corporations, ilagay ang percentage ng Filipino and foreign ownership. Ilagay ang inyong industry association membership kung mayroon. Maaari kayong mag-click ng add row kung miyembro kayo ng higit sa isang industry association. Piliin ang inyong nature of business. Maaari kayong pumili ng higit sa isa. Piliin ang inyong customer o target market. Piliin ang inyong commodities at products. Maaari ring pumili ng higit sa isa. Sa Documentary Requirements section, dito ninyo maaaring i-upload ang inyong mayor's permit at iba pang certificates of registration. Ilagay ang date of issuance, validity at place issued ng inyong attachments. I-click ang Choose File upang i-upload ang dokumentong naka-PDF format. I-click ang Add Row button upang makapaglagay ng field para sa iba pang attachments. I-review ang kabuuan ng inyong profile at tiyaking kumpleto at tama ang lahat ng impormasyon at attachments bago i-click ang Submit button.
Matapos isumite ang inyong FEDIS registration, dadaan ito sa validation at verification process kung saan susuriin ang pagiging tama at authentic ng mga impormasyong ibinigay. Kapag na-verify na, magpo-proceed ang inyong account sa approval at issuance ng FEDIS registration certificate. Makakatanggap kayo ng email at phone call kapag handa na ang inyong FEDIS registration certificate para sa issuance. Para sa iba pang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin gamit ang aming mga contact details. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magparehistro na sa FEDIS, mga ka-agri! Okay, there you have it mga ka-agri. So nakita nyo sa screen, diba? Napakadali lamang mag-register. Okay, ang proseso natin ay pinadali. Kaya naman sa ilang simpleng hakbang, maaari na kayo maging bahagi ng FEDIS at magkaroon ng access sa mas maraming opportunities. At ngayon naman, dumako tayo sa tanong ng bayan. Saan ba makikita ang bibilhin ng gobyerno? So with this, let's ask Ms. Tin. Natanong na to last week, nanonood ako. So, ulitin lang po natin yung atin pong saan ba makikita yung mga procurement opportunities. Sabi po, dapat ito ay mailagay sa official website ng government agency o doon sa area po na madaling makita na sa mga ahensya ng pamahalaan, makikita ng ating mga FFCEs. At meron din po, syempre sa FEDIS na website sa http fedis.da.gov. Meron po tayong tab doon na dapat pong i-click ng atin pong mga FFCEs, ng ating public, para makita yung mga negotiated procurement under sa GIPSACA na mga opportunities. Dito po makikita yung mga produkto. Pag kinlik ng atin pong user sa FEDIS, yung NPSS, makikita nila yung mga produkto, yung dami na kailangan ng government agency, saan ba dadalhin yung kanilang i-deliver na mga produkto, kailan siya dadalhin, at ano yung agency na nangangailangan po ng produkto po na iyon, at iba pang mga requirements. Nasa FEDIS po yan, lahat ng mga impormasyon na yan. Turn luck. Thank you so much, Ms. Tin. And of course, natuwa naman ako dahil sinabi mo na nanonood ka pala last episode. Thank you. Okay. Pero direct ako, yung Yes. question mo, may bayad pa. Tanungin mo siya ulit, di ba? Oh, as if first time. Ms. Tin, question. May bayad ba pag magre-register sa FEDIS? Of course, to our new viewers naman, for their benefit. Wala pong bayad, walang bayad ang pagre-rehistro. Kahit po yung form po natin, pag sa ating mga registration desk, wala pong bayad. So kahit ang ating po mga FFCEs, basta po kayo ay kwalipikado, pwede po kayong magrehistro po sa FEDIS. Thank you very much, Ms. Tin. So there you have it, mga ka-agri. You heard it from Ms. Tin. Okay, para sa ating susunod na demo ay para naman po sa ating mga procuring entities o mga government agencies, paano sila maaring mag-post ng kanilang mga procurement requirements sa FEDIS. With this, let's play that video. Magandang araw mga ka-agri! Sa video na ito, ipapakita namin kung paano mag-post ng procurement activity sa Negotiated Procurement for sa GIPSACA o NPSS module. Tara at samahan niyo kami! Pumunta sa FEDIS website by typing fedis.da.gov.ph. I-click ang sign in. Mag-login gamit ang inyong assigned user credentials. Matapos mag-login, kumpletuhin ang two-factor authentication. Ang inyong OTP ay papadala sa inyong registered email address. Mula sa dashboard, pumunta sa Negotiated Procurement for sa GIPSACA o NPSS module. Gumawa ng bagong Request for Quotation o RFQ sa pamamagitan ng pag-click ng New button.
Para makapag-post ng procurement activity, siguraduhin kumpleto ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Ang mga field na may asterisk ay mandatory at hindi maaaring iwanang blanco. I-attach ang lahat ng kinakailangang supporting documents bago isumite ang form. I-upload ang request for written proposal o offer in PDF format. I-review ang lahat ng impormasyong inilagay at i-save ang request for proposal sa system. Ganun lang kadali ang pag-post ng procurement activity sa FEDIS. Ngayon naman, ipapakita namin kung paano mag-upload ng Notice of Award at Contract kapag nakapili na ng FFCE supplier. Pumunta muli sa FEDIS website at mag-login gamit ang inyong assigned user credentials. Kumplituhin ang two-factor authentication upang ligtas na ma-access ang system. Mula sa dashboard, buksan ang Negotiated Procurement for Sagip-Saka module. Hanapin ang inyong Published Request for Proposal at i-click ang Update button. Mag-scroll pababa hanggang sa Contract and Notice of Award File Uploader section. I-upload ang kinakailangang dokumento sa PDF format, kabilang ang Notice of Award at Contract. Kapag matagumpay nang na-upload ang lahat ng files, i-click ang Publish upang ma-save at ma-apply ang mga pagbabago. Kailangan ba ng FEDIS account para makita ang NPSS postings? Hindi. Sa homepage ng FEDIS, i-click ang Negotiated Procurement for Sagip-Saka tab. Dito makikita ang listahan ng mga procurement opportunities. Maaari ninyong gamitin ang search at filter options upang hanapin ang mga produktong nais ninyong supplyan. I-click ang procurement opportunity upang makita ang mga detalye at mahalagang impormasyon. Para sa iba pang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng sumusunod na impormasyon. Maraming salamat at mabuhay mga ka-agri! Ayun naman mga ka-agri, napakadali lamang naman pala ng proseso. Of course, saying hi pala to our 200 viewers. Wait, ilan ba? Tama ba yung nakita ko? Of 20,000 viewers. Of course. Thank you so much for supporting this program. Anyway, sa ilang clicks lamang, makikita na agad ang ating mga farmers at fisherfolk organizations mga oportunidad para makapagbenta sa gobyerno. Okay? So, by the way, Director AB, can you brief us more? Yeah.
may gusto kong idagdag doon sa pinakitang video kanina. So mahalaga din po na malinaw, of course, at detalyado ang mga requirement na ipopost ng bawat procuring entity upang mas madaling matukoy ng ating mga magsasaka at mangingisda kung kaya nilang tugunan yung pangangailangan ng ating mga procuring entity. Kasi depende. Baka kasi marami yung kanilang bibilhin, hindi kaya ni farmer. So it is mas maganda, ni-encourage natin yung ating magsasaka at mangingisda na tignan nila doon sa nakapost na binanggit ni Ms. Tin kanina. Well, tama po. At ang maayos at kumpletong impormasyon ay makakatulong upang maging mas episyente ang market matching process at mas mapabilis din ang procurement sa ilalim ng ating Sagip Saka program. Thank you so much, Director AB and of course, Attorney Shan. Mga ka-viewers, napakalinaw ng proseso. Kaya sa ating mga procuring entities na nanonood, sa ating mga viewers, huwag kalimutan gamitin ang FEDIS upang ma-inform sa ating mga farmers at fisherfolk organizations ang inyong procurement requirements. At ngayon, alam na natin ang tungkol sa FEDIS. Okay? Mga ka-agree? Agree? Okay, so dumako naman tayo ngayon sa ilang mga inyong mga katanungan mula sa comment section. Okay, let's go now to our live comments in our comment section. Okay. Question? Like, question? Question. Oh. Yes. So ngayon naman, para sa inyong mga tanong, mga ka-agri. Pero bago ang lahat, last week, tama kayo, Director AB, may mga tanong tayong di nasagot. Paano? Due to lack of material time, of course. Meron tayong mga sasagutin ngayon na, of course, importante sa ating mga viewers para malaman nila ang sagot, of course. Okay, and we have Attorney Dom. Okay, Parang sa akin yata yung last na tanong. On deck ako ngayon. Okay, wait, question. Sige, Attorney Luke, ano ba yung tanong last week? Attorney? Ay, o nga pala, this is from Miss Lerma Andrino Montesanco. Of course, to you, Attorney Dom. What if kung sa business permit ng FCA is specific walnut buyer, then pwede ba as coconut seedling producer ang FEDIS registration nila? Kasi ang PCA mag-procure ng procurement seedlings nila. So, Attorney Dom. Opo. Sana po nanonood po si Ma'am Sangko. Tama ba? Ma'am, sana po hello po ma'am. Masasagot na po yung katanungan. Paparuan niya yan sa replay. Oo. Ma'am Tin, correct me if I'm wrong ha. Kasi base po sa binigay po na detalye ni ma'am, no, meron na siyang FEDIS registration. So registered na siya. So may certificate of registration na siya sa FEDIS. So dahil po meron na, maaari na po siya mag-participate sa negotiated procurement sa GIPSACA. Provided po na isa siyang lehitimong producer ng coconut seedlings, no? Kasi po sa negotiated procurement sa GIPSACA, mas pinadali po dahil 3 lang ang kailangan na documentary requirements. Number 1 nga po yung registration, certificate of registration sa FEDIS. Pangalawa, yung written proposal or offer. And pangatlo, yung OSS. So, nakakasigurado na po kami kung inisyuhan po ni Ma'am Tin ng certificate of registration ng FEDIS, no, na lihitimo po siyang producer nitong coconut seedlings. Meron ka po bang idadagdag? Attorney Dom, for the benefit ng mga ka-agri natin, ano yung OSS? OSS is Omnibus Sworn Statement. So, doon po nakalagay yung mga kailangan na dapat po kaya niyang isupply yung mga produkto. Hindi rin siya blacklisted. So, ano pa ba? Wala siyang connection sa mga, hindi siya related sa any member of the back, yun. Tapos, may question lang ako, follow-up lang dito. Tanong mo kay attorney. Bali, di ba, parang ang tama ba ang pagkakaintindi ko? So, whole nut, producer, tapos magsusupply siya ng coconut seedlings. So, well, ang pagkakatanda ko kasi hindi naman tayo naglagay ng parang qualification. Basta ang kailangan lang is magsasaka or mangisda at may kapasidad na mag-supply.
at register of course sa FEDIS. Pero tama so hindi siya nagmamatter kung kunyari ako nagsusupply ako ng bigas. At yung wheat, ano ba yung before? Hindi. So, kunyari, nagsusupply ako ng bigas. Tapos, kunyari, may opportunity sa gobyerno na kailangan mag-supply ng seedlings at meron din ako noon, pwede ko rin i-supply yun. Ayun, sige. Thank you. Salamat sa clarification. Ay, may dadagdag siya. Kasi sa tingin ko kaya natanong ito ni Ms. Sangko dahil doon sa previous o doon sa old, hindi naman old, yung usual, yung nakagawian na mode of procurement nila which is the competitive bidding. Ang mayor's permit kasi ay isa sa Class A documents na kung saan kapag in-evaluate yan ng Bids and Awards Committee at pinoskwa yan, titingnan nila yung line of business kung pasok. So kung hindi siya pasok doon sa line of business, which also includes yung BIR certificate of registration nila, automatic, i-disqualify yung supplier natin. But to clarify, dito sa NPSS, hindi required yung mayor's permit sa pagsali sa NPSS. Kailangan lang yung mayor's permit sa pag-register sa FEDIS. Yan. So, dagdag ko lang para lang din alam ng lahat, yung related pa rin naman sa discussion ninyong dalawa, na kunwari ako ngayon, nanghuhuli lang ako ng tilapia. Tapos, kailangan, yung aming bayan pala ay kulang ng production ng sibuyas. Biglang gusto ko magtanim ng sibuyas sa next planting season. Tapos ibebenta ko siya sa nangailangan ang government sa feeding program. May FEDIS ako, valid ang FEDIS registration ko, pwede akong mag-supply ng sibuyas kahit na ako ay isang mangingisda ngayon, as long as valid yung aking FEDIS. Tama di ba, Ms. Tin? Kasi wala na tayong restrictions as to ano ba ang pwedeng isupply, basta ako mismo yung nag-produce. Yan. Tama po, attorney? Yes, tama. Wala kasi namang qualification na nakalagay kung ito ba, ang magsusupply ba ay dapat magsasaka or mangingisda. As long as meron silang FEDIS registration at na-verify na sila ay totoong magsasaka o mangingisda, pwede silang magsupply sa gobyerno. Thank you very much. Of course, to Attorney Dom, Attorney Shand, Attorney Director AV, and of course, Attorney Joyce for clarifying it to our ka-agrees. Okay, so ayan. Okay, nasagot na po natin ang katanungan from the last episode. So, okay, sa mga naka-tune in ngayon, okay, going back to our live viewers, commenters na agrabihan ng okay, wow. Ang dami mga comments. Medyo nagulat ako Akala ko konti lang. Medyo ano pala kayo engaging, which is very good. That's what we want. Okay. Okay. Pero huwag kayong mag-alala. Susubukan po namin sagutin lahat ng inyong mga katanungan isa-isa. Okay. Okay. Question. One-time registration lang ba ang FEDIS? From Fred Alfonso. Okay. Let's ask Asek Joyce. Favorite mo talaga ako, no? Yes. Basta naka-register po tayo sa FEDIS, okay na po yun. Kaya lang, meron pong expiration ng ating FEDIS. May expiration na, Ms. Tin? Sa ngayon ay wala pa pala. So, may forever pa sa FEDIS. But, sakali mang magkaroon ng expiry date, pinakamabilis naman yung 3 years. Kung mapasa po yung guidelines, kung magkaganon man po, ay magre-renew lang naman po tayo ng ating FEDIS Certificate of Registration. So sa ngayon, may forever po ang ating FEDIS. So, Asik Joycel, pag nag-register pala, makikita ko na yung forever ko. Yes. Sige, magre-register na mamaya. Okay. Okay. Next question from, of course, from the comment section. Clarification po sa procurement ng rice. If FEDIS registration yung supplier, no need for the procuring entity to verify if the supplier is rice producer. Okay, this is from Back Goods Benguet. Let's ask Misty. Maraming salamat po doon sa ating tanong mula sa back po ng Benguet. Sa atin po sa pagrerehistro, no, kami po ay may ginagawa pong validation.
Kapag kayo ay nagpasa na ng inyong application, ang ating pong FFCE, validate po natin kung kayo ay kwalipikado for NPSS. Lalo na po ngayon na nag-implement tayo ng NPSS, meron po tayong bagong certificate, no, na nakalagay doon kung ikaw ba ay qualified o hindi qualified na mag-participate sa NPSS. Yun pong na-issuehan po natin nung mga nakaraang taon, lalo na nagsimula tayo ng August 2020, no? Binabalikan po natin yung mga nagrehistro at muli natin silang binavalidate para malaman po natin kung sila ba ay qualified for NPSS o hindi. So yun po, may validation sa part po ng DA, pero maaari din naman po na mag-conduct pa ng further validation ng ating mga procuring entity, no? Pero kapag sila po ang atin po mga FFCE ay nakapag-present po ng kanilang registration, yun po ay nakatitiyak kayo na validated na po yun sa DA. So thank you very much, Ms. Tin. And of course, sa ating mga ka-agree na nanonood ngayon, please keep on putting your questions sa comment section. Okay, so this is from Fred Alfonso. Question, basis ng pricing sa agri-products na kukuhanin sa farmers, farm gate market price, wholesale price, retailer price, or pwedeng lumampas sa prevailing market price ng ilang %? So tanungin naman natin si Attorney Shan. Okay, so actually wala namang threshold na naka-indicate kasi kung how far can yung pagsaset ng ng presyo. So pero we also put additional safeguards lang na dapat ito ay hindi dapat reasonable, number one, and of course it is not disadvantageous sa gobyerno. So siguro kung ang tanong is pwede ba itong mas mataas sa prevailing market price, ang sagot ay opo. Kasi nakalagay din sa guidelines natin na the price can be set higher than the farm gate price. So, ngayon, kailangan lang talaga is may identify at ma-determine ni procuring entities during planning na dapat ito ay reasonable at hindi disadvantageous. So, paano mo ba ma-justify na reasonable ang sinet mo na presyo? So, sa planning, dapat dun sa iyong market scoping form, nakalagay doon ang details kung paano ka nag-arrive dun sa presyo na yon. So, kaya make use of this market scoping form. And again, I have to reiterate this, gawin nyong maayos ang pagpaplano ninyo sa pagsiset ng price. Kasi doon nakabase sa planning ninyo kung paano, during market scoping, kung paano ninyo makukuha ang tamang presyo. So pangalawa sigurong tatanong, follow up na lang, although wala namang nagtanong, idagdag ko na rin. Yes, tanungin ko, attorney. So, kung ang tanong is, paano mo ba ma-identify kung paano masasabi na reasonable yung presyo? Kasi may mga nagtatanong in the other live session ko, lectures ko. So, pag may nagtanong is, wala kasing sinasabi kung paano magiging reasonable. Nakadepende yun sa procuring entities. Basta paano mo masasabi, basta justified siya at masasabi mo na itong presyo na to ay tama at kaya mong panindigan at nakasaad ito sa market scoping form mo, ay masasabi mo na reasonable yun. Basta hindi lang tayo magde-depart sa pinaka-main purpose ng Sagip-Saka Act. So, which is, of course, to help our fellow farmers and fisher folk. Pero syempre, may extent din naman yung help. Kaya nga dun mag-fall yung, dapat hindi naman din siya disadvantageous sa ating gobyerno. Yun. So thank you very much, Attorney Shan. Ayan, so I hope nasagot po ang inyong question. Next question from NBSC, Procurement Management Office. Question, paano po makapag-post sa FEDIS? Let's ask Ma'am Tin. Kanina, doon sa ating video, pinakita kung paano mag-access ang ating mga procuring entities para mailagay yung kanilang mga procurement requirements. So, dapat ikaw ay merong account, no? As NPSS poster sa FEDIS, paano ba yun mangyayari na magkaroon ng ating mga government agency ng kanilang account? Dapat ikaw ay na-endorso ng iyong head of office, no? So, meron tayong ginagamit na endorsement form. Yun po ay pinakalat po natin sa mga DA AMADs po natin and sa ating mga RFOs at gayon din sa ating mga LGUs. So pag ikaw ay meron ng account, ikaw ay procuring entity, ilalag mo ang iyong username, ang iyong email, ang iyong password, no? At pag ikaw ay nandun na po sa loob po ng system,
pindutin lamang po ang Negotiated Procurement tab. At lalabas na po doon yung form, yung ating data capture form para po mailagay na po ng procuring entity yung kanyang detalye na ano ba yung mga produkto na kanila pong bibilhin, ano yung, kailan siya i-deliver, magkano, saan i-deliver. So, kailangan po may account ang ating mga procuring entity para po sila po ay makapag-post po sa FEDIS. Yun po ang atin pong proseso. Marami pong salamat. So thank you very much, Miss Tin. Okay, so next question naman to from Miss Mafe Banaria. Saan po pwedeng makahingi? Sorry. Patrick naman, ayusin mo yung pagtatype mo. Nakalive tayo. Okay. From Miss Take Two. Okay. Question po from Miss Mafe Banaria. Saan po pwedeng makahingi at makapag-submit ng registration form ang mga government agency makaregister sa FEDIS? This is again to Ma'am Tin. Yun, Ma'am Mafe, dahil ikaw ay nanonood ngayon, hinihiling na lang po namin na ilagay po ninyo ang inyong email address, no? Doon sa ating comment section. Papadala po namin sa inyo yung endorsement form. Pwede rin naman po kayo magpadala ng email sa amin through da.fedis@da.gov.ph. Doon po sa ating form, doon po nakalagay naman din kung saan nyo rin ipapadala kapag ito pong endorsement form po natin ay na-accomplish na po at napirmahan na po ng inyong head of office. So, hinihiling ko po kay Ma'am Mafe na ilagay niya po ang kanyang email address at kung sino pa po ang may nais na makakuha po ng ating pong form, ilagay niyo lamang po at kami po ay sasagot po agad sa inyong mga tanong at mga inquiries pa. Dagdag ko lang, nandito si Jerome. Nasa website ba natin yon? Sa www, hindi ko alam, basta sa gipsaka@da.gov.ph, meron kaming tab doon ng forms. Pwede, nandoon yung user endorsement form, pwede nyo pong i-access. Or pwede rin po kayong mag-PM dito sa aming sa Gipsaka page at isi-share po namin yung form. So marami pong paraan para mas madali pong ma-access. Yan. Okay, thank you very much, Asek Choice. This question naman po from Tempesto Farmers Registered Farms. Okay, from Tempesto Farms. Question, registered na po kami sa FEDIS. Kailan po pwede magbenta sa LGU or sa DA region? Need po rin po ba sumali sa bidding or direct procurement na po? To Attorney Doms. Ayan. Very good po na FEDIS registered na kayo, no? Kasi po, once FEDIS registered na kayo, pwede na po kayo sumali anytime sa negotiated procurement sa Gipsaka. Provided po meron talaga po kayong ani na ibebenta. Pwede pong makakita ng mga procurement opportunities na banggit po kanina ni Ma'am Tin, no? Sa website po ng FEDIS, meron po dong tab for negotiated procurement. So makikita nyo na po doon yung mga iba't ibang procurement opportunities ng mga local government units and national government agencies. Pwede rin po kayong sumangguni sa inyong local government units, no, yung sa mga munisipyo at kapitolyo, kasi po pinupost din po nila yung mga procurement opportunities sa kanilang bulletin boards at the same time po sa kanilang official website, no. Sa pangalawang question, ano nga yung pangalawang question? Ay kung kailangan daw dumaan pa sa bidding. Hindi na po kailangan dumaan sa bidding, no? Kasi po as provided sa Section 11 po ng Sagip-Saka Act at sa bisa po ng GPPB Circular 02-2025 na nakapalaman sa GPPB Resolution 08-2025, kapag agricultural and fishery products ang gagamitin na po natin na procurement mode ay negotiated procurement sa Gipsaka. Ibig sabihin po, wala na po, di na po dadaan sa bidding process. Kahit po isa lang, no, pwede na pong kunin ng ating procuring entity as supplier. Thank you so much, Attorney Doms. Okay, next question po from Fred Alfonso. Ang farmers, trader, or consolidator po ba ay qualified na
mag-register sa FEDIS? Let's ask naman po Director AB. To answer the question, kasi nakafocus siya doon sa kung pwede siyang mag-register sa FEDIS si farmer, trader, or consolidator. The answer is yes. Pwede siyang mag-register sa FEDIS. Kung sila naman ay gustong sumali no, sa procurement opportunities ng ating mga procuring entities, na government agencies through NPSS, ang farmer group, basta lahat po ng members, kung inipon niya lahat ng produce ng bawat miyembro ng kanilang grupo, pwede nilang isupply yon sa pamahalaan to satisfy the volume requirement of the procuring entity. But if you are joining as an individual farmer and you will consolidate yung kamukha mo na individual farmer din, hindi po yun allowed. No, kasi iniiwasan nga po natin through NPSS yung pong mga middleman at mga traders. Kaya po kung kayo, yung mga members ng group, meron kayong kanya-kanyang mga produce, pwede niyang isupply yon. Basta ma-meet nila yung volume requirement ng bibiling government agency. Okay, thank you very much, Director AB. Okay, so to our viewers, thank you very much pala for always engaging in our talk, no? At of course, thank you po sa lahat na nagbibigay ng kanilang mga question, and I hope nasasagot po namin. So let's go naman to Apolinario Montejo. Question, saan po namin dadalhin ang aming produkto? Wait. Ako naman, tanong nyo naman kay Attorney Luke. Grabe naman. Attorney Luke, saan dadalhin ang produkto? Sa pamahalaan. Saan? Saan? Siyempre, nakalagay siya doon sa posting kung saan siya i-deliver. Kasi yung iba, kunwari, ang DepEd, nag-post sila, tama, ang NDA, National Dairy Authority, example sa milk feeding program, nakalagay doon, dadalhin siya sa isang school. NDA ang nag-procure, pero sa DepEd premises siya dadalhin kasi milk feeding program. So kung ano yung nakalagay sa posting, Attorney Doc, pero tama siya doon, sa pamahalaan. Galing. So partial points pwede yun. Okay, so there you have it. Okay, keep on putting in your questions sa ating comment section. And of course, hindi lang naman kayo yung natutulungan pag kayo nagtanong. Of course, may mga viewers din tayo na probably yan din yung mga tanong nila. So keep on asking questions. Okay, so this is from Back Goods Benguet. Again, thank you very much for being so active. Question, hindi po ba pwede ang mga rice producers ang mag-post ng kanilang available produce para alam na ni procuring entity kung kanino bibilin? Let's ask Attorney Joyce. Salamat. Shout out. Oo. Actually, kanina may nabanggit si Director AB. Sa mga susunod na araw ay makikita kung ano yung mga available na produkto ng ating mga farmers and fisherfolk. Inaayos na po namin ang aming system para pati po kung ano po ang magiging harvest ng ating mga farmers, nakikita na po siya ng ating mga institutional buyers or even nung mga government agencies or national or local ay makita na po nila sa FEDI. So abangan po natin, ginagawa na po namin ngayon yung sistema, inaayos na po para nakapost na po doon kung ano po ba ang mga available na produkto ng ating mga farmers and fisherfolk. Shout out po sa ating mga kasamahan. Thank you, Attorney Luke. Thank you, Attorney Joyce. Okay, next question from Jeff Coron. Question, kapag ang project or bid opportunity po ay na-post na sa FEDIS, di na po siya required i-post sa PhilJeps? Let's ask Attorney Shan. Well, yes, tama. Kasi hindi naman nire-require na i-post din sa PhilJeps yung mga bid opportunity. So sa FEDIS lang talaga. Pero hindi naman sila prohibited na mag-post din sa PhilJeps. Lalo na yung mga procuring entities na medyo sanay din mag-post sa PhilJeps, pwede rin silang mag-post. It's just that it is not required for them to post it in PhilJeps. But it is mandatory na kailangan sa FEDIS, dun sila nagpo-post for opportunities. Yun. Kasi wala pa yatang NPSS functionality Yes, ngayon sa wala din. PhilJeps. So Yes, wala din. later, pag nandyan na, magiging required na siya. Yes, Kasi kaya lang eventually. wala pa ngayon. So, pwede siya sa ano pa,
lugar na madaling makita sa lugar ng procuring entity at sa official website ng procuring entity. So, hindi siya required sa PhilJEPS. Yes. Pero hindi naman bawal pag pwede na. Yes. Thank you so much, Attorney Joycel, and of course, Attorney Shan. Okay, let's go back to our questions from our comment section from Marietta Discaya. Question, post notice of award. Requirements po ba may performance bond or performance securing declaration? Let's ask naman po, Director AB. Ang yaman naman ng ating nagtanong kay Ma'am Discaya. So, siguro ang sinasabi niya dito, performance bond or performance security or bid securing declaration. Medyo naghalo-halo na siya. No? So, sa NPSS, hindi po nire-require ang performance bond or performance security kasi this is usually being required to competitive bidding. But yung in-encourage natin yung ating mga procuring entities na maglagay or magdagdag dun sa kanilang mga technical requirements ng warranty din nila on their side para sa ganun makasiguro din sila na merong ding after sales service, no? Maganda yung after sales service din ng ating mga FFCE suppliers. One example, sa kung bibili yung ating procuring entity ng mga planting materials, they can always put an additional requirement of provision of 10% replacement for mortality. Kasi mataas po yung mortality rate ng ating mga planting materials. Kapag binyahe po yan sa malayong lugar, malaki po yung percentage na sila ay may stress at mamamatay. So kapag nilagay natin doon sa technical requirements natin na mag-add sila ng allowance na 10% pasobra doon sa total quantity, at least meron pong safeguard si procuring entity doon sa possible na masisira ng mga deliveries ng ating suppliers. Thank you so much, Attorney tuloy. Sobrang galing ni Director AB, natatawag ko na attorney. Oh, pero thank you so much, Director AB. Of course, thank you so much to our viewers, but we have to limit po the question and answer portion to last 2 na po. Kasi sa dami po nagtatanong, and of course, we have a limited period po ngayon. But don't worry, please put in all your questions. Sasagutin po namin yan next episode. Okay, last 2 questions. Let's see it from Miss Julie Rose. Question, pwede bang multi or maraming supplier ang isang posting ng ABC of 5M? 5 million? Let's ask Attorney Dom. Okay, maraming nagtatanong nito sa aming mga orientation, no? So, usually, tinatanong to kapag wala silang mahanap na iisang supplier na kayang magbigay o mag-supply ng requirement nila, no? So, ang sagot namin palagi ay maaari pong hati-hatiin to smaller, no? Pwede po siyang gawing by lots ng ating procuring entity para po makumpleto yung requirement ng ating local government units or ng national government agencies, no? So, yun lang po yung ibang scenario na pwedeng hati-hatiin. Yung order ba? sa mga maliliit na lots. Hindi po siya splitting. Nandito po ang from GPPB. Hindi po siya splitting. Okay, so there you have it. Thank you so much, Attorney Doms. And of course, to our viewers, thank you po sa inyong mga question. Keep putting your questions sa comment section. And of course, if hindi po namin siya masagot ngayon, we'll answer them next episode. Okay, down to our last question for our Q&A from Dan Anapi. Question, sa posting requirements po, kailangan po ba advertise siya sa lahat ng sumusunod? FEDIS. Number 2, PE's official website. Number 3, conspicuous place in... Conspicuous. Babalik ako nito ng first year College of Law. Okay, conspicuous place in PE locations. So, kailangan po ba sa tatlong iyan o sapat na kahit isa lamang? Let's ask Attorney Joyce. Kailangan po sa lahat ng tatlong iyon kasama po ang conspicuous place. Okay. So, 3 po. Pag nag-post po 3, hindi lang po sa FEDIS, dapat po doon sa 3 iyon.
Okay, thank you po sa nagtanong. Maganda po yung mga tanong para po natatandaan natin lahat ng mga sagot pag paulit-ulit. Madaling makita ng ating mga magsusupply sa gobyerno. Yung lugar na madaling makita sa lugar kung kanino nyo po ibebenta or kung sino ang gustong bumili na sangay ng pamahalaan. Yan, pwede bulletin board. Usually may mga bulletin board po ang ating mga sangay ng pamahalaan or sa inyong mga munisipyo. Tingin po kayo doon dahil gaya po ng nabanggit, ang munisipyo po ninyo na nangangailangan ng agri-fishery products, kailangan pong direktang bumili sa ating mga magsasaka at mangingisda. Pero na lang po yung mga hindi po available sa Pilipinas, no? Hindi po bibilin sa ating local farmers or fisher po. Thank you. Thank you so much, Asik Joycel. Okay, so mga ka-agri, punta na po tayo sa pinaka-excited portion nitong show natin ngayon, The Kahoot Edition. So mga ka-agri, oras na para sa isang masayang bahagi nitong program natin ngayon. Handa na ba kayo? Kahoot! Sa bahaging ito, susubukan natin ang inyong kaalaman tungkol sa Sagip-Saka Program, procurement at iba pang usapin pang-agrikultura at pamamagitan ng isang masayang Kahoot quiz. Okay, so madali lamang ang mechanics. Magpakita kami ng mga tanong sa screen at pipili lamang kayo ng tamang sagot gamit ang inyong cellphone or computer. So makikita nyo dyan mga ka-agri. So para makasali, iscan lamang ang QR code na makikita sa inyong screen o pumunta sa kahoot.it at ilagay ang game pin na makikita nyo dyan. Okay? Okay, game na kayo. So, hinintayin namin ang inyong mga pagpasok dito sa game. Huwag kalimutan ilagay ang inyong mga pangalan or organization para makita namin kayo sa leaderboard. Okay, so, can you see? Okay. Ayan, yung Jeff na yan, kilala ko yan eh. Schoolmate ko yan eh. Ayan. Of course, shout out to my friend Jeff Rodriguez who's always tuning in and supporting this show. Okay, so habang naghihintay tayo ng iba pang mga kalahok, tandaan po natin na ang layunin ng segment na ito ay hindi lamang para manalo, kundi para mapalalim pa ang ating mga kaalaman tungkol sa programang makakatulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kooperatiba. Okay? Out din ito kay Dan Anapi, no? Parang lagi ko siyang nakikita eh. Si Dan Anapi. Dami rin niyang questions. Si Dan A. Boss ko yan ha. Malamang, yung Dan A, Dan Atayde yan. Oo, Dan Atayde yan eh. Hinahanap ako kanina nun eh. Anapi yan. Baka si Dan Anapi nga kasi siya Okay. Kasi feeling ko kasi, hinahanap ako ng boss ko kanina bago umalis ng office. Oo. Alam naman niya na nandito ka. Last week, alam niya nandito ako eh. Ngayon hindi niya alam. Mamaya malalaman niya. Kasi mag-appear to sa wall niya kasi friends kami. Ayan, Asik Dan, so thank you very much for allowing me to be here. And of course, by the way, so while waiting pala sa ating mga viewers na makapasok, so of course, shout out po coming from Agriculture, Fisheries, Logistics Office. So magkakaroon kami... Yung office mo. Ayun yung office ko. Oo, yun yung pinaka cute na office sa DA. Cute dahil maliit kami, pero yung mga nandun, cute rin kasi. So of course, magkakaroon kasi kami ng fuel subsidy. So lalabas na yung guidelines namin. So this is pursuant to the executive order because magkakaroon tayo ng fuel subsidy sa ating mga farmers. Please tune in and magkakaroon ng 10 peso discount for every liter. So malaki po yon sa ating mga agrikultura, mga ka-agri. So please watch out for that. Okay. Post mo sa page natin. Sa ano yan? Rice, corn, high value, lahat? Yes po, as long as you are registered in RSPSA. Yes, of course. So, ayun, so... Announce mo sa page. Start Oh, yes. Ayan, so start na tayo. So nakita natin, madami na po naglalag. So, okay, mukhang handa ng ating mga kalahok. Kaya naman mga ka-agri, simulan na natin ang ating Kahoot. Okay. Please go to kahoot.it at itype ang ating game pin.
Saan ang ating... Okay. Okay, so start na. Okay. Question. Ano ang pangunahing layunin ng FEDIS? Habang naghihintay, may premyo daw ba? May nagpapatanong. Si Attorney Dom kanina nakita ko may binubunot siya kanina eh. Pa-Gcash ka ba? Oo. Maghahanap muna ako ng sponsor asset for, Ganun. for next episode. surprise kung anong premyo. Ayan. Merong ang Okay. tamang sagot. So mga viewers, piliin lamang ang tamang sagot. So makikita nyo sa ating screen. Okay. So, 16 ang Wow. 16 ang tamang sagot. Wow. dami. Nakakuha. Database para sa enterprise development at market linkage is the right answer. Siguro, Attorney Luke, yung sumagot nung blue si Jepoy Rodriguez. Sa tingin ko, very active yun eh. Oo, no? Oo. Last episode, nakita ko rin yun eh. Very active siya. Okay, hindi ko na binasa yung tanong eh. Medyo parang di related eh. 9:36. Jerome Week. Nangunguna si Ann with 936. Ay, so Ay, shout si out Ann. daw to Okay, Miss next Ann de la Peña. From Miss... Okay, question. Alin sa mga sumusunod ang maaring makinabang sa pagiging rehistrado sa FEDIS? Pakinabang. Pakinabang. Yan. Again, alin sa mga sumusunod ang maaring pakinabang sa pagiging rehistrado sa FEDIS? Correct answer ay lahat. Okay, correct answer po, lahat ng nabanggit. Okay. Wow, wow, wow. Sino ba si Ann? Shout out kay Ann. Hindi ako yan Next question. Okay, next question po. Ano ang pangunahing batas na nagtataguyod ng mas malawak na partisipasyon ng mga FFCEs sa government procurement? Okay, parang leading yung answer nito Oo, parang Bawal magkamali. Oo, bawal magkamali eh. Oo. Sana ganyan yung mga tanong sa law school, no? Ayun, of course. Wala perfect score. Very RA 1132 or the Sagip-Saka Act. Okay. 11321. 11321. Si Ann. Okay. Parang kilala ko na sino si Ann. So, next question naman. Okay. Ano ang pangunahing gamit ng FEDIS para sa mga procuring entity sa ilalim ng NPSS? Okay. So, I hope nakikita niyo yung mga choices on your screens. Sana walang nagkamali. Ay, wow. Very good. Pag-post ng opportunities at paghahanap ng kwalifikasyon. Kwalipikadong FFCE. Okay. Konti na lang. Okay, next question. Kapag nakita ng opportunity sa FEDIS, ano ang inyong susunod na gagawin? So, please choose your answers. Okay. Mga ka-agri, what do you think? Wow. Uy, may sumagot naman. Mga mag-submit ng written proposal or offer at mga dokumento is the correct answer. So very competitive yung ating mga viewers. And of course, alam din natin na ikinig sila sa atin, diba? So which is good. So, okay. Next question. Okay, 6 out of 10 question. Nasa 6 of the 10 questions na tayo. Alin sa mga sumusunod ang maaring bilhin ng isang procuring entity sa ilalim ng NPSS mula sa mga kwalipikadong FFCE? So, nakikita po ng mga viewers natin. What do you think?
Okay? Is it lahat ng nabanggit? Yes, lahat ng nabanggit is the correct. Madami nagsasabi mga produktong agrikultura at pang-isdaan. Pero which is not wrong? Kasi lahat po yan ng nabanggit ay correct. Pero Yes. ang best answer is lahat ng nabanggit. Yes. Pero yung mga nagsagot ng red, Tama din. hindi rin naman kayo mali. Okay. Kulang lang. Next question, true or false? Ang FEDIS ay isang sistema na automatikong nagbibigay ng kontrata sa gobyerno sa mga rehistradong FFCE, true or false? Guys, madali lang to ah. Trolls. Pag may sumagot dito ng mali, ewan ko na lang. Okay? May kung merong sasagot ng mali. Uy, may sumagot. May sumagot. Ano gagawin? pag Ako, may Jeff sumagot? Rodriguez, please next time, pay attention. Okay. Friend pa naman kita, schoolmate. Okay. The right answer is An pare. true. Okay. False. So, isa rin pala ka doon. Isa pa rin ito. Okay, false. Kaya sinisigurado ko lang nakikinig kayo. Yan. Next question. Again, true or false pa rin. Ang FEDIS ay nagsisilbing tulay upang mas madaling makita ang ng mga procuring entity ang mga kwalipikadong FFCEs. True or false? Okay. What do you guys think? Mga ka-agree? Wow. Jeff Rodriguez na naman yung red. Jeff Grabe. Rodriguez. May isa dito talaga hindi nakikinig eh. Parang kilala ko to eh. Okay. The answer is true. Okay. Okay. Next. True or false? Maaring lumahok sa negotiated procurement sa GIPSACA kahit hindi rehistrado sa FEDIS or other DA registry. Mga ka-agree, what do you think? True or false? Sana may nakasagot. Lahat nila sagot yan. Okay. Uy, may sumagot ng 4. False, okay, is the correct answer. Okay, down to the last question. Okay. So, Last question. Last question na. Times okay, double points. Doon sa mga medyo hindi Si naka-catch Lulu. up. Okay. Sa GIPSACA Act ay naglalayon palawakin ang partisipasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa government procurement. True or false? Chance na to ni Lulu. Lulu? Oh. Wow. Okay, congratulations po sa mga sumagot ng true. Your answer is correct. Okay, so there you have it. Mga ka-agree, thank you for participating. Si Ma. Wait. Ang ating mga top scorers. Wow, may si Lulu. Si Lulu. Oo. Good job, Lulu. Congratulations. Para sa mga So, premyo, para sa premyo, of course. Attorney Luke. Okay. Starbucks. Malalaman natin. Batangas Coffee. Batangas. For example. Biglang ganun. Ah. Local agri. May budget ang sa GIPSACA office ng DA. Pag pumupunta ako doon, parati ako may free goodies. So, okay, thank you nga pala sa ating mga viewers na sumali sa ating game. There you have it po, mga ka-agree. Ang gagaling ng ating mga viewers, halos lahat ay tama kasagutan ng mga tanong. Okay. Thank you again for joining us in our game. Of course, sadly, we have to end this show. Bago magtapos ang ating episode today, I would like to greet advance happy birthday to Attorney Dom. Pa-burger ka naman, you. Attorney. Tomorrow. At natapos na naman ng 1 oras na mahigit. Actually, 1 hour 19 minutes. Sa ating mga ka-agree, maraming salamat po sa lahat na nakiisa sa ating
episode ngayong araw. At syempre, maraming salamat po kina Miss Christine Baldelomar, ating guest for today. Of course, to our residents, Ka-Agris, Director A.B. Pangilinan David, Attorney Dom Hank Abunda, Attorney Shan Tanaka Montefrio, and of course, Assistant Secretary Joyce Panlilio sa pagbahagi ng kanilang mga kaalaman tungkol sa FEDIS. Ngayong araw po ay atin pong natutunan na ang FEDIS ay higit pa sa isang database. Isa po itong mahalagang kasangkapan na nag-uugnay sa ating mga magsasaka at mangingisda sa mga oportunidad sa merkado, lalong-lalo na po sa mga procurement opportunities ng pamahalaan. Sa pamamagitan po ng FEDIS, mas nagiging madali para sa mga farmers and fisherfolk organizations or even yung mga ating pong mga individual farmers and fisherfolk na makita ang mga pangangailangan ng gobyerno. At para naman po sa mga procuring entities, mas focus na platform ang FEDIS para sa mga lokal na agri-fishery products at para makahanap po ng mga kwalipikadong supplier mula sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na ating mga farmers and fisherfolk and their organizations or associations na magparehistro at panatilihing updated po ang kanilang FEDIS profile upang mas marami po silang pagkakataong makapasok sa government market. Patuloy po nating gamitin ang mga programang inilaan para sa ating mga magsasaka at mangisda upang mas mapalawak po ang inyong mga kabuhayan at merkado. Maraming salamat po, magandang hapon, pero syempre kailangan meron din pong sasabihin si Attorney Shan. At para naman sa ating mga procuring entities, hinihikayat namin kayong gamitin ang FEDIS bilang platform para sa market matching at mas mapalakas ang partisipasyon ng ating mga farmers at fisherfolk, organization at association sa ating government procurement. Mga ka-agri, maraming salamat sa inyong pakikilahok, sa inyong mga tanong kanina na very engaging. Of course, kung may mga katanungan kayo tungkol sa Sagip-Saka program, government procurement at market opportunities para sa ating mga magsasaka, mangingisda, i-comment lamang ang inyong mga tanong at maaari nating talakayin ang mga ito sa mga susunod na episode. Of course, huwag kalimutan samahan kami muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng Itanong Mo kay Attorney. Of course, thank you very much dahil makakasama natin ang mga kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue upang pag-usapan ang isa sa madalas na katanungan ng ating mga farmers at fisherfolk. Okay, organizations. Ano ang mga tax incentive at exemption sa ilalim ng Sagip-Saka Act at ang mga buwis na kailangan bayaran mula sa para sa mga magsusupply sa gobyerno. Alamin natin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol dito at iba pang mga usapin may kaugnayan sa BIR. Kaya markahan ang inyong mga kalendaryo at huwag palampasin ang susunod na episode ng Itanong Mo kay Attorney. Sa bukid at sa dagat, kayo ang lakas ng bayan. Bawat ani, bawat huli may dalang yaman. Sipag ninyo ang bumubuhay sa hapag ng pamilya. Kaya dapat may daan sa mas malaking kita. May tulong, may gabay para ang produkto ninyo'y makarating sa pamahalaan. Katuwangang DPTBTSO at Department of Agriculture. Mas inklusibo
dagat kapag napagtagpo sa tamang merkado. Lahat